Mayor Baste, mga kababayan. Ladies and gentlemen, naabot na ang atuang Halangdon Mayor sa Quezon City. Ladies and gentlemen, ato nang i-welcome kay Hiya sa Rizal Park ang atuang Halangdon Mayor. Yes, our beloved Mayor of Davao City, Honorable Sebastian Duterte! Yeah! Duterte! 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 Alright, we would want to come over and stage our mayor para makapagbigay na po ng mensahe para sa ating lahat. Yes, please. O karon na naana karon sa live po na karon sa nagkinaiya mga social media sa ato ang sa pauban diya sa grand launching sa Green Rice Action Program. Ladies and gentlemen, naana ang ato ang mayor sa Davao City, Mayor Honorable Sebastian Duterte, para ihatag ang iyahang mensahe para sa ato ang tanan as we have a grand launching of the Green Rice Action Movement. Ladies and gentlemen, atong palakpakan, Honorable Sebastian Duterte! Yeah. Please help us bring him here on stage. Atong pinalagang Mayor Baste Duterte, Baste Duterte, Baste Duterte. Ang atong pagtuo, ugong na pagtuo sa mga plataforma ni Rudy Duterte. Bukod pa sa kota nga, tanaw na ko, ilang maunang kikidnap nila, murag di yun sila kadaog sa ato ang mga ginatuoman o sa plataforma ni Duterte. Murag na ang Green Rice Action na itong ibuhag ngayon. Nagkata Domingo, kung ka na humanang simba, humanang survey, pangagi ka din, dagang mo isurya din. Dahil mo kung kunya mo share, pwede mo manultay kung sa inyong debate. Importante yun kayo ang partisipasyon ngayon sa matag na gawin nyo. Kaya ato ang lugar, di lang ang Davao, kundi ang tibuong Pilipinas, nag-aaki o transformasyon yun karon. Karon nakita nato nga ang ginatungka dito sa administrasyon karon, labi na akong amahan nga illegal na nag-i-aresto o ipadala sa Netherlands sa hal. Kung nagkaibaw ang tanan, nakita nato o giangkod po yun nila nga wa sila musunod sa panahon pag-aresto ng Rudy Duterte. Karon makita nato kung unsa klaseng gobyerno ang di nato gusto o naagian nato kani adtong gobyerno sa panahon ni PRRD nga mga gusto natong mabalik pag-abot sa panahon. Base karon 2028 og maluoy Ginoo musugot base na sa kasing-kasing ni Intay Sara Duterte magkabutan na po ang presidente na mapadayon sa plataforma ni sinundanan palang kung ano na Davao, hindi ito dapat mangunggang kay pagdabi na o sayot yun ang ginabuhat sa tawa, dapat kita hindi yun malutukan. So gani atong ginabuhat ka sa Domingo, maunay pagpakita nato sa administrasyon, dili man sa ito nga nagayaga-yaga na o bugal-bugal na tuwa, maunay itong ginabate, maunay sentimento nato nga atong gusto ma-express o makita sa kanaghanan ko aron in the hopes na dagang mahuban sa tuwa. Para sama sa kuyon, doon ang transformasyon na nagitabo ngayon sa atong naso base kung mulahos sa itong mga sentimento makuha na ginato ang Pilipinas o syudad ng pinakagusto ginato kaniat ko pang dito pa sa Rudy Duterte. Pero kini makita ko ni dato atong kontra total nakita ninyo ang kaniadtong karon sila mo po gusto mo tubos anak ng mente sige sila pamumpara ang Marcos o Duterte kuno pinapagawas nila sa ilalim niya mismo ni Ate ay si Rodante Marcoleta ato
ang tabuan. Kaso, kaya yung mga tao sa Congress, under kay Martin Romualdez, di mo sugo kung upag na di nila gusto. Pero si Rodante Marcoleta, mo'y depensa o wala ipasagda ng pensor. Ako siyang palapakan, Rodante Marcoleta. Hindi mo isip ng Congress. Pero ako, gusto ko rin bang papasalamatan kayo kay dilidanin ang ibuhat nila sa ang Rudy Duterte. Ako ang kamahan. Nasakitan kaayo ko, pero sama sa union, sa sinungganan pa lang, dili panahon ng maguyala, panahon para kami mamukol nyo. Dili kita musugot sa ilang ibuhat, kaya dili ito tama. Diyan lang ibutang na ito ng Duterte. Kada Domingo, balik-balik ka, pakita ako, atong dili magsugot ang ikuan. Ilang yun sa ilang binuhatan, at isa ilang treatment sa sila ng mga tao. So, ilang tayo kung tugay ng istorya, ito na po yung rally sa 3rd District. Gusto ko magpasalamat, gusto ko mahibaw mo na kamunga na sa punta sa buong pamilya, pinagkain na mo. Malaman tayo, magpangos ko sa inyo. Kaya yung pagkakita kami nakakita sa mga pamilya na pinasa ko amahan, ibawas ko na lang yung pinakakis ko pa na ko pagkakatinurado ng resto ng pagkakita. Salamat sa inyo. Mapukulan na ako sige. Mayor, Baste, Duterte! Wow! Thank you so much, thank you so much, thank you so much. Once again, that was our honorable mayor, Sebastian Baste Duterte! Pinalanggat, jurnado ng mga Duterte. Tama. Alagyan kayo sama sa pagkikos sa ato ang mayor na iyahan lang ibalos ang kamaayon nato sa ilang pamilya sa pagmagservisyo sa ato ating biya sa Davao City. Ako ihawa ang tanan ng bukal balik sa ato mga biya. Kaya dito sa yung kayo sa stage, no? Ano yung balik na gawin sa ato ang panay space? Biya gawin sa ato ang stage. Ibalik natin yung kanina na setup. Balik na to at wala sa kanina tagaan ng space ang ato ang securities ana dinha ara para hapsay og hamloy ang ato ang programa karong gabi una Kailangan lagi ko ng hamloy. hamloy Okay. Hamloy lang. We would want to request na wala na pong tatayo dito, ha? Sige, usog pa muna, usog pa po. yes o karon ang partner ato ng paminawon ang buhatag og isa ka mensahe nga nag-travel pag yun no isa sa mga senatorial candidate nga Yes. very vocal sa support Yes. sa ato ang Halandong Mayor and of course sa support sa Duterte family. Yeah, he's a friend of mine. Grabe to. Ano talaga to? Halos lahat naman sila ay kaibigan natin. Pero ito talaga mayroon kaming mga nakakausap ng maayos, talagang talagang marunong at matalino. Grabe talaga. Marunong is one of the best talaga. Actually. Huwag na natin pagaling pa kung magbigay ng kanyang mensahe ng 1 hour sa Royal Candidate. Let's welcome Attorney Rodante Marcoleta. Kalalapag lang ito dahil Manila. Wow, thank you so much. Please. Mayong gabi. Tayong tanan.
Nagpunta po ako rito dahil sa imbitasyon na aking natanggap, Green Rice Movement. Importante po sa akin ito kahit napakalayo ng Davao at napakarami po ng aming sorties sa Luzon. Pero kailangan po na makarating din ako para makapag-participate din ako sa event na ginagawa natin ngayong gabi. It is very important to me to express my side on what is happening to our country today. Kasi po bilang isang abogado, naiintindihan ko naman ang mga proseso ng batas. Hindi po tama ang maraming bagay na ginawa ng House of Representatives at ng ating pamahalaan. Unang-una na po yung impeachment na nangyari sa ating Vice President. I question the impeachment on 2 grounds. Yun pong ebidensya na kanilang pinagsama-sama ipunin ay hindi naaayon sa aming proseso. I told the committees, this is not the way to investigate the utilization of public funds. The House of Representatives was not given the responsibility to make the audit of funds. There is only one single office of the government that was proposed by the Constitution to do the audit, to do the examination of all reports relative to the public funds utilization. Ito lamang po yung Commission on Audit. Nobody else. The only mandate and authority to audit resides in the COA, not in the House of Representatives. Sinabi ko po sa kanila, ito pong audit na ginagawa sa Office of the Vice President is only a starting point. There is no conclusion here. It is only audit observation memo. There is no findings here. Ang totoo niyan, sabi ko, kahit na itong audit observation memo will transition into a notice of disallowance. The notice of disallowance is still assailable. It is appealable. Bakit tayo gumagawa ng isang bagay na ginagawa ng Commission on Audit? We cannot encroach upon ourselves the mandate proposed to the Commission on Audit. Hindi po natin pwedeng ipunin yun. Wala silang mga isagot. So I asked the Commission on Audit, sila yung tinanong ko, can you surrender your authority and mandate to the House of Representatives? No, sir. Is there any other office aside from you who can make the audit? None, sir. O bakit nyo binigay ngayon sa committee? What happened? Kasi po sinalpina kami. Dahil sinalpina ka ng House Committee, sumunod ka naman. Pag hindi ka nalunod, why did you not write back the House of Representatives? You cannot take away this responsibility from us. This is ours. You have nothing to do with this. Bakit hindi kayo sumagot? Takot po siya. Ito po yung nangyayari. So, if the audit of the COA is not even final and executory, it is even appealable to the Supreme Court. Bakit yung audit na ginawa ng House of Representatives became final and it was utilized as the means to impeach the Vice President? Wala na po sa ulo. Wala na pong rule of law. So sa galit po nila sa akin, tinanggal lahat ako sa aking mga committees. Inubaran ako. Wala na akong committees ngayon. Ang akala nila, matatakot nila, akala nila,
Hindi na ako magsasalita. Pati po yung position ko sa Commission on Appointments, tinanggal din sa akin. Pati po yung mga binibigay nila ng mga ayuda na pinamimigay ko rin sa ating constituents, tinanggal din nila. Pati po yung inisyo kong ng guarantee letters para pagpagamot sa mga kababayan nating mahirap, tinanggal din nila. Sabi ko, bakit? Pinarusahan nyo na ako, pati nga yung allowance ko, tinanggal nila. So pinarusahan, okay lang sa akin yun. Pero sana, huwag na ninyong punin itong guarantee letters kasi para sa mga taong mahihirap ito. Pagpagamot nila doon, ang bili nila ng gamot, pang hospital, kinuha pa ninyo. Ganyan na po ang nangyayari. So I question also the manner under which the former president was arrested, detained, and then eventually flew back to the Netherlands. Bilang isang abogado, sinasabi ko sa inyo, mali po lahat ang nangyari. Yung warrant of arrest, hindi naman po pinakita sa dating Pangulong Duterte. Ipinakita po sa cellphone. Hindi po gano'n. Ang sabi po nila, nakipag-coordinate daw ang Interpol. But I did not see any representative of the Interpol. I was expecting that the representative of the Interpol to the surface na siguro inabot niya yung warrant of arrest ng General Torres. Wala. Wala. The representative, the local counterpart of the Interpol in this country is the Philippine Center on Transnational Crime. It is headed by a former general. Dapat yun po ang nagpakita, dala-dala sana yung warrant of arrest. There was none. And then, base na rin po dun sa provision ng ICC. Kahit na po na-arrest ko na, palagay mo ang in-arrest ko na ng Pangulong Duterte. Under Article 59 of the Rome Statute, sinasabi mo doon, the arrested person must be delivered promptly to the competent judicial authority. Ang ibig sabihin po, dadalhin sana sa korte kung sino man ang na-arresto. And in this case, the former president was arrested. But he was not delivered to any judicial authority. He was delivered those military base, the Philippine border base. Why is it necessary that he should have been promptly delivered to the court? Because only the court can determine the three things required under the article of the Rome Statute. Number one, the court should determine whether or not the warrant of arrest applies to the arrested person. Number two, whether the processes were observed in serving the warrant of arrest. Number three, whether or not the rights of the arrested person were respected. There was no determination because he was simply wished to a billable urban. That is not a court. Maling-mali po na. Arbitrarily arrested, arbitrarily detained, arbitrarily thrown to the Netherlands. Meron din po tayong local law, Republic Act 9851. Under that law, even assuming that the ICC has jurisdiction, the person should be arrested in accordance with the domestic law. The domestic law is the Philippine law. Dahil wala na tayong pakialam sa ICC because we have withdrawn from the ICC since 2019, dapat ang sinunod ay yung batas ng Pilipinas. Hindi rin nasunod. There is also the principle of complementarity. Ano po ang ibig sabihin nun?
The ICC can only intervene in our global affairs if the courts are unwilling or unable to function. That is the condition. There was no determination that our judicial system is ineffective, or is unable to function, or is unwilling to function. There was no such determination. What happened then? Parang ininsulto nila ang kabuuan ng judicial system natin. From the lowest court, municipal trial court, up to the highest tribunal of this country, the Supreme Court, the judicial system was insulted. Just like that. Hindi dapat mangyari sa ating bansa. Our country withdrew from the Rome Statute on May 17, 2018. 1 year later, that withdrawal took effect. 2.5 years after the effectivity of that withdrawal, the stupid prosecutor of the ICC asked for permission to investigate. That was a fatal mistake. There is a distinction between the existence of jurisdiction and the exercise of that jurisdiction. I think the legal team of President Duterte should capitalize on that mistake taken by that ICC prosecutor. That is the pivotal issue. That was the pivotal issue. Alam po ninyo, masakit din sa loob ko. Alam ko, lalo na sa inyong lahat. Hindi lang kayong nalulungkot sa aking palagay. Nagsisikip ang dibdib niyo sa galing. Hindi dapat nangyari ito sa isang Pilipino, lalo-lalo na ng Pilipino yun ay dating Pangulo ng ating bansa. Kung sakali lang naman, may kasalanan talaga si Pangulong Duterte. Meron po tayong mga batas sa ating bansa. Yun po yung sinasabi lang. Bakit kailangan usigin siya? Bakit kailangan litisin siya? At hakulan pa sa ibang bansa ng isang hukuman na hindi na natin kinikilala sa ngayon? Ito po ang problema. Wala na pong jurisdiction. Meron naman po nagyayang bang ng mga abogado. Kaya hindi nyo magagamit yung Section 59. Kasi nag-withdraw na tayo eh. Hindi na tayo member. Kaya kung hindi ba naman gagawin yung abogado na yun, wala na pala tayong, hindi na pala tayo member. O bakit yung hinuling si President Duterte? Napakasimple na natin sa Duterte. Bakit ka pa hinuling? Alam po niyo, kailangan po natin ipaglaban yung tama. Kailangan po natin itama lahat yung mali. Ang kasalanan lang naman ni President Duterte, kung pwede natin tawagin kasalanan, ay yung minahal niya ang kanyang mamamayan. Siyempre, presidente siya. Higit sa lahat, siya nakakaalam kung ano mabuti sa kanyang bansa at sa kanyang mamamayan. Nakita niya yung panganib ng droga. Alam niya ang epekto na gagawin ng droga. Hindi lamang sa isang tao, kundi sa kanyang pamilya at sa kanyang lipunan, sa kanyang pamilya. Mawawasak ang lipunan, masisira ang lipunan. Iyon ang nakita ni Pangulong Duterte. Siya ang Pangulo ng Pilipinas. Siya ang mayroong responsibilidad
sapagkat sa ating saligang batas, ang Estado ay nananagot na proteksyonan ang kapakanan ng kanyang mamamayan. Bilang isang mabuting presidente, ginawa lamang niya ang dapat na gawin under the circumstances. Ang totoo, wala namang nagreklamo. Wala namang nagdimanda sa kanya kahit isa. Wala ahensya ng gobyerno na kumple. Binadgetan pa itong lahat. Bakit? Bakit naman may mga ilang tao na kalaban niya ang dating senador? Dalawa yan. Isang senador na lalaki na nakulong, isang senador na babae na nakulong din. Kalaban ni Pangulong Duterte. Bakit? Sila lang nakakaalam kung ano mabuti sa ating bansa. Mas marunong po ba sila sa presidente ng Pilipinas? Bakit hahatulan mo ang programa ng isang naging Pangulo base sa kami ng namatay na? Bakit hindi mo ibase yung programa kung ilang tao ang nabente? Ilang milyong tao ang nasave ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang pamilya ang iniligtas ni Pangulong Duterte laban sa droga? Ilang magulang ang nagkaroon ng kumpiyansa at nawalan ng takot dahil ang mga anak nila ay nalagay sa mabuting kalagayan? Bakit hindi mo doon patulan ang programa ng war on drugs? Bakit sila magkukulong? Sino ba sila? Mga kababayan, taga-tago, alam mo po ang sakripisyo ni PRRD. Ayun, nandun siya sa malayong bansa ngayon. Nag-iisa. Pero alam ko, matapang si PRRD. Hanggang ngayon, alam niya, kailangan siya magsakripisyo. Kahit na mahirap, hanggang ngayon, pinakikita pa rin niya kung gano'ng pagmamahal niya sa mamamayang Pilipino. PRRD is the image of courage and sacrifice. PRRD is the embodiment of a leader who gave his all to his fellow Filipinos, but he asked for nothing. PRRD is the embodiment of a brave, strong, and enduring leader who can give his life to his people. Let us not forsake him. Let us defend him. Let us bring him back to his country as soon as possible. Let us not lose hope. You know, I know that there is always time for reckoning and for truth to prevail. Let us bring back decency. Let us bring back integrity. Let us bring back accountability in this country. Let us bring back our patriotism, our nationality. Let us give him the full support, the kind of support that only the Filipino can give. And you can approximate that kind and extent of support depending on how much you love your country. Let us bring back the core values of the Filipino that define us. Those core values that describe us who we are. Let us bring back PRRD home. Mga kababayan, magagawa po natin ito. Together we can do this. But you will have to help us also.
A turning point is May 12, the elections. Alam na po ninyo kung anong gagawin ninyo. Merong isang team dyan. Hindi ko alam ang pangalan ng team. Hindi sila kumikibo. Wala silang sinasabi. Hindi ko alam kung alam nila na tinukot si Pangulong Duterte. Hindi ko alam kung alam nila na nandun sa San Fernando. Basta wala silang kibo. Parang walang nangyari sa bansa ito. Yun ang team. Hindi ko alam ang pangalan ng team. Sinusuka! Ang team na yun, Basta ang pakiusap ko po sana sa inyo, ang tulungan nyo ay yung team. Yung team na pipigil sa pagtanggal sa Vice President. Yung team na nakikipaglaban para sa legal defense ng Pangulong Duterte. Yung team na lalaban para ibalik si Duterte sa Davao as soon as PDP naman. Number 10, Number 22, Pato de la Rosa. Number 28, Bongo. Number 30, J.B. Hillo. Number 34, Raul Albino. Number 38, nakalimutan ko. Number 53, Apollo Pino. Number 56, Big Rodriguez. Number 58, Philip Salvador. Sila po ang team. I have to be goodbye to you. Kasi po, meron pa po meeting sa Maynila. Pero, I think we will see each other again. Babalik po. Para po sa ganun, ay magandang pagkikita natin sa aming muling pagbabalik. Kasi po kami ay senador na ng ating bansa. At para naman hindi nyo ganap na makalimutan habang hindi pa kami nakakabalik dahil tagal-tagal pa naman ay meron akong iiwasan sa inyo. Gigan sa aking kasing-kasing. Ihigog mo na ako kamuntaran. Ladies and gentlemen, attorney, welcome,